parang ang bilis naman, tapos na kagad yun, stage 5 pala, yun ang dulo. Eh, kala ko 1 to 100 yun, hindi pala. So, sabi ng doktor, dialysis ka na, wala ka ng pag-asang gumaling kasi chronic na yan. So, hindi na yan, hindi po ako naniwala sa doktor. January po yun, 2006. Ginawa ko po, hindi po ako, sabi ko, etong doktor na to, gusto lang nitong kumita kasi magbabayad sa kanya yung kumpanyang pinanggalingan ko. So, hindi ako nagpa-dialysis, hindi ako nagpagamot sa kanya. Ang ginawa ko, paniwala ako sa mga supplements. So, marami akong supplement na sinubukan. So, subok ako ng iba-ibang supplement, nasubukan ko na halos lahat ng supplement na sabihin nyo, nasubukan ko na. Wala ring nangyari. Until November 2006, nadatnan na lang po ako ng mga kaibigan ko na nakahandusay ako sa sopa sa bahay, tinakbo po ako sa Manila Doctors. Emergency dialysis, ang creatinine ko 2,700 na. Ang hemoglobin ko, mababa na sa 6. At payat na ako punta. So, emergency dialysis, sinaksakan ako sa leeg. Wala na akong nagawa. Pagkatapos nun, in denial pa rin ako. Hindi ako nagpalagay ng sabi, maglagay ka ng fistula. Kailangan mo yan. Hindi, sabi ko, mga 3 dialysis lang, okay na ako. Kasi isa pa nga lang, okay na ako, lumakas na ako eh. Sinalinan ako ng 3 pag nadugo, okay na ako. 3 lang, 4, okay na ako. Hindi ako nagpalagay ng fistula. After 2 weeks, nagkaroon ng infection yung aking nasa leeg. Ang ginawa, nilipat naman sa kabila. Another 12,000. So, wala na akong choice, nagpalagay na ako ng fistula. Wala na rin ako nagawa, tuloy-tuloy. Dialysis sa loob ng 9 na taon. Napakarami na pong paghirap ang pinagdaanan ko. Siguro po, yung mga nandyan na nakaupo, meron sa inyo 1 taon, 2 taon. Kung may kukumpara ko po yung pinaghirapan ko sa pinaghirapan nyo, naku, mas grabe po yun sa akin. Naranasan ko na rin po na manghingi, mamalimos. Nung unang taon, 2 taon, kaya pa kasi may pera ka pa eh. Pero nung mga sunod na taon, habang humihina yung bulsa mo, humihina rin yung katawan mo. Yes. Pati yung mga pakiramdam ng magulang mo, kapatid mo, nanghihina rin sila para sa'yo. Lalapit ka sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, kung ano-anong maririnig mo. Sasabihin sa'yo kung ano-ano. Hindi mo iintindihin yung maririnig mo. Kasi gusto mong magkaroon ng pan-dialysis. Tatanggapin mo na lang kung ano sabihin nila sa'yo. Dahil nagmamakaawa ka dahil hindi ka pwedeng mag-absent sa dialysis. Ang dialysis po pala, hindi ka pwedeng mag-absent. Hindi ka gaya ng may iniinom kang gamot sa sipon o sa high blood. Nalimutan mo, pwede yun, bukas na lang. Ang dialysis, mag-absent ka, 1 beses, 2 beses, patay ka. Tumagal po ng tumagal. Parati po ako nako-confine, parati ako naka-check-in sa Molino Doctors. May libreng TV, may libreng rep. Minsan may kasama ka pa naglalakad sa madaling araw. Hindi mo naman kilala kung sino. Marami na po experience dahil kaya nangyayari yun, nagdidelirio ka, naka-oxygen ka. Ang daming paghihirap. Sabi ko nga, kung gumastos ako ng 10 million sa pagdadialysis ko, yung paghihirap na nararamdaman ko is more than 100 million na ang halaga kung babayaran mo. Ganun ako kahirap ang pagdadialysis. Tuloy ang dialysis. 3 years ago, sabi ng doktor, Ariel, deteriorated na ang kalusugan mo, hindi mo na kaya mag-dialysis. Paswerte ka, buhay ka pa. 3 times a week ka na magda-dialysis. Minsan, nagpo 4 times ako, pag talagang congested ako, 4 times pa. 3 times ang dialysis ko. Habang nagti-3 times ako, lalo ako nanghihina, hindi na ako nakakain. Until na-confine ako noong November 2014, salin ako ng dugo. Every 2 months, every 1.5 months, nagsasalin ako ng dugo. Salamat sa Diyos! Kahit nagsasalin ako ng dugo, wala pa naman po ako nararamdamang mang-hold up o mang-rape dahil siguro yung sinalin sa akin ng dugo, dugo naman ng mabuting tao. Kasi kung sinalinan ako ng dugo ng hold up, baka nararamdaman ko, gusto ko talagang mang-hold up. Anyway, napakaraming paghihirap po. Until nung January, February, this year, 2015, mahina na ako. Sabi ko, Lord, hirap na po ako. Nanalangin ako sa Panginoon. Bakit pabuhay pa ako hanggang ngayon? Sabi ko, kung talagang gusto mo akong buhayin, bigyan mo ako ng kagalingan, padalhan mo ako ng kagalingan.
para mag-glorify ko yung pangalan mo, ang pangalan mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa akin? Umimission ka pa sa akin buhay. Ngayon kung wala na, willing na akong mamatay kasi hirap na talaga ako. Ang hirap. Yes. Hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakakain. Tatanungin ka kung anong pakiramdam mo, kung anong masakit, hindi mo ma-explain. So, ganun ang nangyari. Until February 12, 2015, nag-dialysis ako. 3 araw na akong hindi kumakain dahil wala akong gana. Pagkatapos ng dialysis, may lumapit sa akin yung aking upline angels na si Ayi at saka si Dante yung mag-asawa. Yes! Lumapit sila sa akin. Sabi nila, gusto lang ho namin i-share sa inyo yung product. Anong product na yan? Yung supplement. Sabi ko, anyway, mahilig naman ako sa sige, subukan ko. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala, hindi nyo ako kilala. Bahala kayo. Wala siyang kaabog-abog, binuksan niya, pinainom kagad ako ng 3 jiggers. Kasi nakita niya pala, awang-awa siya sa akin kasi putla-putla na ako, yun ang hina ko. Ininom ko. Pag-inom ko, after 10 minutes, sabi niya, uy, pumupula na yung ano mo, lips mo, namumula ka na. Sabi ko, gusto lang kumita nito, binobola lang ako nito. Gusto lang kumita, gusto lang bayaran. Eh, wala akong pambayad. Wala akong pera ka ako, wala akong babayad dyan. Hindi ko muna pababayaran sa'yo, sabi niya. So, ininom. Nagulat ako kasi after 30 minutes, nagkukwentuhan kami, nagutom ako. Yes! First time nagutom ako, sabi ko sa kapatid ko, tara na, tama na yan, nagugutom ako, kumain na tayo. Oh. So, pagkatapos noon, binigay ng kapatid ko yung address, tinake yung supplement, tuloy-tuloy lang. Kinabukasan, tuloy pa rin ako ng inom. Nagulat ako kasi nakatulog ako ng maganda. Yes! At paggising ko, ang nakakahimalang bagay doon, kasi paggigising ako sa umaga, kahit nakatulog ka na hirap kang gumising, ang bigat ng katawan mo. Pero noon, nung paggising ko, ang gaan ng katawan ko, parang walang nangyari. Yes! Parang nakapahinga ako ng gusto. Yes! Sabi ko, mukhang may effect itong Ginawa ko, tinuloy. Kinabukasan, dumating sila. Binigyan na naman ako ng isang bote. Sabi ko, talagang gustong kumita nito. Binigyan ka na naman, o. Sige lang, kasi wala pa namang bayad eh. Tuloy. Sa madaling salita, tinuloy ko siya ng tinuloy. After 1 month, sabi ko, magpapalaboratory ako, titingnan ko kung okay ba itong supplement na to. Ang hemoglobin ko, 8.5. Nung lumabas yung laboratory, 8 ang hemoglobin ko, bumagsak. Sabi ko, wala, pinagkakakitaan lang talaga ako dito. Pero kinausap ako nung aking upline. Ay, sabi niya, ituloy mo lang yan. Ituloy mo lang kasi talagang lang yan, ganyan lang talaga. Marami kang mararanasan mga healing effect, ganun sinasabi niya. Sabi ko, nasa isip ko talaga totoo. Gusto lang talaga akong pagkakitaan ito. Sa halip na tumaas, bumaba eh. Yes! Anyway, tinuloy ko pa rin. Mabuti na lang, makulit siya. Yes! After 3 months na aking pag-inom ng supplement na yan, nag-12 ka agad ang hemoglobin ko. Yes! Nagulat ako, sabi ko, nag-12 ang hemoglobin ko. Tapos yung mga laboratory results ko, bigla nag-unti-unting nag-normal. So, after 4 months, nag-laboratory ako, nag-normal. Ang hemoglobin ko, 12 pa rin. Ang aking calcium, nag-normal. Ang potassium ko, bumagsak. Ang uric acid ko, bumagsak. Kinausap ko yung aking nepro. Sabi ko, Dok, ito yung result ng lab ko. Anong gagawin ko dyan? Pwede ko bang itigil na yung gamot ko? Sabi niya, sige, itigil mo na muna pansamantala. Sabi niya gano'n. Pero hindi ko pa sinasabi sa kanya nag-iinom ako ng supplement. Kasi ayaw nilang maniwala eh. Ngayon, after 4 months na pag-inom ko, nung ako'y nagda-dialysis, naggulat sila, parang namatay ako sa dialysis. Nagkagulo sila sa dialysis kasi sanay sila ang BP ko mataas. Nung ako'y parang nawala sa sarili ko, na parang pakiramdam ko, namatay nga ako. Nung binipi ako, ang BP ko, 90/50. Yes! Bagsak na bagsak ang BP ko. Hindi ko kaya parang nawala ako. Sabi sa akin ng nurse, Kuya, tinto mo na yung gamot mo sa high blood kasi masyadong bumabagsak yung BP mo. Tapos, tinanong ko ulit yung nepro ko. Ang sabi ng nepro ko, ihinto mo na 4 na klaseng gamot, calcium block, catapres, amlodipine at saka metoprolol. Ngayon, wala na akong gamot, hindi ko na dinitake yung gamot. Tsaka yung mga gamot ko sa lahat ng mga potassium, calcium, wala na akong maintenance. Tinanggal. Hindi ako ang nagtanggal. Ang nagtanggal, doktor. Hindi pwedeng tayo ang magtanggal.
At saka babasihan mo yung result ng laboratory. Pwede ako magsinungaling dito. Pwede ko sabihin sa inyo, gumaling ako. Pero hindi makakapagsinungaling yung dugo at saka yung laboratory na binigay ko kay doktora. Yes! At na-inspire ako masyado sa sinabi ni Doktora Amy. Sabi niya, Ariel's laboratory result is like of a natural person or a normal person except for creatinine. Isipin nyo, doktora nagsabi normal person daw ang aking laboratory result Yes! except for creatinine. Kaya tuwa-tuwa ako. Sa bagay na